So ito ang magiging potential starting lineup ng Golden State Warriors kasama si Milton at Al Horford. Itong si Milton mga idol ay matunog na lalagapak sa Golden State Warriors. Wala pa namang opisyal na pirmahang nagaganap dito mga idol pero most likely siya talaga yung kukunin. So as of now, potential lineup lamang po ito kasama itong si Al Horford na sa ngayon ay nakabinbin naman ang pagpipirma sapagkat uunahin muna yung kay Kuminga na sa ngayon ay wala pa ring progresibong nangyayari. Patungkol naman kay Kuminga, sa ngayon sa Las Vegas ay makikipagpulong ito sa iba't ibang mga kupunan patungkol sa kanyang future contract sa kanila. So basically sa susunod na mga araw ay check na siguradong mayroon ng bagong balita patungkol kay Milton at kay Horford. So totally mga idol, veteranong team ang ating makikita rito. Ito yung unang potential lineup. Yung pangalawang potential lineup ay mayroong Stephen Curry, Milton, Jimmy Butler, Draymond Green at si Al Horford. Si Kuminga posibleng mabangko sa pangalawang potential lineup. Kabila din po yun sa mga magiging factor sa pagpili o pag-resign nitong si Kuminga sa Warriors kung siya ba'y magka-coming sa starting lineup o coming from the bench. Samantala, itong si Michael Porter Jr. naman ay mayroong nakitang positibong impact sa pag-trade ng Denver Nuggets sa kanya papuntang Brooklyn Nets. Excited naman daw siya sa kanyang panibagong yugto sa kanyang career sa Brooklyn. Sa Denver Nuggets kasi ay hindi siya masyadong makagalaw. Walang masyadong lugar para siya ay mag-improve. Inaamin niya mismo na patuloy niya pa rin talagang i-improve pa yung kanyang sarili, yung kanyang laruan. Pero hindi niya nagawa iyon sa Denver Nuggets. Naiintindihan ko itong pakiramdam ni Michael Porter Jr. sapagkat doon nga sa Nuggets ay nandun si Nikola Jokic at si Jamal Murray. Wala nang masyadong lugar para sa kanya. Limitado lamang talaga doon. Pero ngayon sa Brooklyn Nets ay hawak na hawak niya ang kanyang sarili, ang kanyang environment. Siguradong ito'y malawak na para sa kanya. No? Sa kanyang buong career sa Nuggets ay nakilala siya bilang isang scoring machine. Wala siyang masyadong depensa, average lamang. Kaya ngayon sa Brooklyn Nets ay siguradong ito'y mapapalabas niya. Sa pagbigay ng nasa $822 million ng OKC Thunder kay Chet Holmgren, Jalen Williams at kay Shai Gilgeous-Alexander, pasok na sila sa apron at sa luxury tax. Ibig sabihin nun marami ng bawal at marami ng restriction. Sa puntong ito ay hindi na po ma-afford ng OKC Thunder na bigyan o i-resign sina Hartenstein o maski man si Lu Dort o si Caruso. Mayroong posibleng matanggal sa isa sa tatlong iyon. Sa ngayon ay wala pang matatanggal sa kanila pero sa pagsapit ho ng 2026-2027 NBA season ay dapat na hong mamili ng OKC Thunder kay Hartenstein at kay Lu Dort. Ayon pa mismo sa mga NBA insider dahil nga mayroong kaparehong papel itong sina Caruso at Lu Dort, magiging matimbang po itong si Lu Dort na matanggal o papakawala ng OKC sapagkat nandiyan naman si Alex Caruso at masigit naman nilang kailangan si Isaiah Hartenstein.